So eto na mga kababayan ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw ng Biyernes mga kapatid. Naku, July 31 na po pala tayo ngayon, ano? Napakabilis po mga kababayan ng araw. And papasok na po ang August tapos bare months na po tayo mga kapatid. At eto na mga kababayan, Boeing is waving. But this time, hindi po kay Boy 10K. Eto mga kapatid, delikado itong si Congressman Libiste ha. Pag napatunayan po itong akusasyon laban sa kanya mga kababayan, nakaw. So ayon nga po dito sa balita mga kababayan, ito nga pong si Congressman Leandro Libiste na bisto ang kanyang planong pang si-set up mga kapatid kay Secretary Ralph Recto sa isang hotel sa Maynila. Biruin nyo yan mga kababayan, talagang hindi na tumigil itong si Libiste mga kapatid sa kanyang ginagawang pamimiste sa ating bansa. At eto pa mga kababayan sukdulan na po mga kapatid, kung totoo man ito, sukdulan na po mga kapatid ang kasamaan na ginagawa ni Leandro Libiste laban kay Secretary Ralph Recto. Biruin nyo mga kapatid, nagbayad pa siya ng 5 artista. Kung tama yung pagkakarikul ko sa numbers mga kababayan, 5 artista di umano para iset up itong si Secretary Ralph Recto mga kapatid sa isang hotel sa Maynila. At ang plano mga kababayan is ganito. Dapat daw mga kapatid itong 5 babae na ito makatsuk-tsakan ni Secretary Ralph Recto. Tapos bibidyohan. Biruin nyo yan. Ganon ka demonyo mag-isip itong si itong si Libiste. Tapos mga kapatid, hindi lang yan. Pagkatapos daw magtsuktsakan mga kapatid ni Ralph Recto at nitong mga babaeng artista, dapat daw mga kababayan, makunan din na gumagamit sila ng ipinagbabawal na substance. Ibig sabihin mga kapatid, kung totoo itong aligasyon laban kay Libiste, ibig sabihin may alam na source ng ipinagbabawal na droga mga kapatid, itong si Leandro Libiste. Patay ka dyan, Congressman. Panigurado kapag napatunayang ikaw to. Kapag napatunayang ikaw talaga yung utak, nakaw, Boeing is waiting. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin ang balita pong ito mga kapatid galing sa GMA News at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Bago sa saksi, inilantad ng isa sa mga babaeng naabutan sa raid ng NBI kontra human trafficking sa Maynila nitong Martes ang tungkol sa umano'y plano para siraan ang isang mataas na opisyal ng administrasyon. So ang nag-booking po kay Libiste mga kababayan, isa po doon sa 5 babae mga kapatid na kanya pong binayaran. Patay ka talaga dyan, Libiste. Simulan mo nang magdasal ngayon pa lang. Idinawit din ng babae ang isang dati at isang kasalukuyang kongresista sa umano'y planong paninira. Nakaw! Patay na mga kababayan. Siguro nakonsensya itong babae mga kapatid. Nakonsensya siguro sabi ng babae, wala namang ginawang masama sa akin itong si Secretary Ralph Recto. Bakit ako susunod sa kanilang ipapagawa sa akin? Kaya nung nagkaroon ng raid mga kababayan, I think mga kapatid itong babae din ito mismo ang nag-booking. Kasi nga mga kababayan naaktuhan naaktuhan po mga kapatid. Kaya nga sila na-booking. So siguro mga kababayan nakonsensya talaga itong biktima. Kung kaya't mga kapatid, kanya pong ipinagkanulo itong si Leandro Libiste. Atay ka dito Libiste, malaking kasalanan itong ginawa mo.
Kung sa bagay, mga kababayan, hindi na rin po ako magtataka kung bakit ganyan si Libiste. Tignan nyo na lang po kung ano yung record, ano yung krimen na nagawa ng kanyang ama. Kayo na po bahala mag-research mga kapatid. Tuloy muna natin to. Saksi si John Consulta, exclusive. Eksklusibong humarap sa GMA News ang isa sa 5 babae na inabutan ng NBI raiding team sa operasyong kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. May mga nagsasabi pala mga kapatid na yung mga babae daw yata dito galing sa isang sikat na platform na Viva Max. Yun yung mga nababasa ko sa comment And dito natin makikita mga kababayan na talagang ginalingan nila yung kanilang planong pag-set up kay Secretary Ralph Recto. Pero artista talaga yung ginamit nilang pain. Hindi lang ako sure kung Viva Max ba talaga galing itong mga babaeng ito. Pero yun ang bulong-bulungan Anyway, tignan natin kung ano yung sasabihin dito sa balita mga kapatid. Ayon kay Jen, di niya tunay na pangalan. Kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit ng mga tao sa QC. Pero bago sila humarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. So, briefing pala sila muna mga kababayan. Dapat ganito Pagdating ni Secretary Ralph Recto, ganito yung gagawin nyo. Pagkatapos, pasok kayo sa kwarto. Mag-inuman muna kayo. Tapos pag medyo mainit na yung paligid nyo, yun na, pasok kayo sa kwarto. 5 versus 1 ang laban. Okay lang naman sana yun kung 5 versus 1 ang laban Anya nga lang mga kapatid, ito po'y kagagawan ng isang desperadong congressman. Sineset up niya ang isang napakabuting tao mga kababayan na hindi naman nang aano sa kanya kung tutuusin. Pinagpaplanuhan niyang iset up mga kapatid para lang sa isyong pampolitika. Kasi nga pareho silang taga Batangas. So siguro itong si Libiste mga kapatid, maaga pa lang gusto na niyang walisin yung harang sa kanyang daanan. Baka itong si Juan kasi mga kapatid, baka kasi itong si Secretary Ralph Recto baka may plano sa 2028 at baka ayaw ni Libiste na masapawan siya. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, ginawa na niya ng kung ano-anong kademonyuhan itong si Secretary Ralph Recto. Thinking mga kapatid na magtatagumpay siya. Ang problema, na-booking eto ngayon, sinasalaysay po mga kababayan ng nasabing biktima mga kapatid, yung mga planong katarantaduhan nitong grupo ni Libiste. Ikaw, Libiste, kabata-bata mo pang tao. Kabata-bata mo pang, tama, tao. Wala akong wisit. Kabata-bata mo pang tao kung ano-ano ng mga kademonyuhan ang pumapasok dyan sa utak mo. Ganyan ba turo ng Mami Lauren mo? Ganyan ka ba pinalaki ng iyong magulang, congressman? Di ba? sobrang sama, mga kapatid, Itong mga tumatakbo sa utak ni Libiste. Di ba? Kung ayaw mong matalo, sa 2028, galingan mo na lang. Lumaban ka ng patas, congressman. Hindi yung dinadaan mo sa traiduran na paraan tuloy ngayon, bumabalik sa'yo. Ikaw yung binabalik ka ng mga katarantaduhang ginagawa mo. Patay ka talaga dito. Talagang hindi magdadalawang isip si Boying na ikahon ka. And eto mga kapatid baka sasabihin na naman nila na pamumuliti ka at iniisa-isa sila. Kasi nga itong si Libiste mga kapatid, ito po'y kasali na ngayon sa grupo ni Vice President Sara Duterte.
Ngayon mga kababayan, anong magagawa natin? 'Di ba? May witness eh. At siya ang tinuturo ng witness, mga kapatid. Ano magagawa natin? Pamumulitika pa rin ba ito, mga kababayan? Masasabi nyo bang pinag-iinitan pa rin itong mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte? Bubulol talaga ako. Di ba? Kayo na humusga, mga kapatid. May witness at may ebidensya. Yun yung lagi kong sinasabi, mga kapatid. Bago sana nila sabihing pamumulitika, tignan muna yung ebidensya. Kung sino ang tinuturo. Dito pa lang, mga kababayan, malinaw na po. Malinaw na, mga kapatid, kung sino ang utak sa planong pang-set up kay Secretary Ralph Recto. Ito, pakinggan nyo kung sino yung babanggitin niyang pangalan. Sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento dun sa tao. Sabi niya, much better expunge the story kasi daw nang convincing ang is 500,000. 500,000 ang bayad. Dinitali ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Ito, mga kapatid, naniniwala ako, ito talaga yung kwan eh. Ito talaga yung tumawag sa mga otoridad eh. Kaya sila na-booking eh. No? Kasi kung hindi pa siya, mga kababayan, hindi din sana siya magsasalita dito. Ito, naniniwala ako, mga kapatid, na konsensya to. Itong babaeng ito. Siguro na-realize niya talaga siguro, mga kapatid, na mabait naman sa akin yung tao eh. Or wala naman akong alam na ginawang masama nitong tao na ito sa akin. Bakit ako susunod dito, no, sa ipapagawa sa akin ni Libiste? Kung tutuusin, mga kababayan, sa ganitong ginawa niya, no, na kung saan sinalaysay niya kung paano sila ginamit, no, pwede siyang bigyan ng reward dito ni Ralph Recto, mga kapatid. Mas malaki pa sa binigay ni Libiste. Otakan lang yan eh. Siguro hindi na-anticipate yan ni Libiste, mga kapatid. Ngayon, kinanta ka. Tapos itong babaeng ito, malaki ang chance, no? Imbis na 100,000 lang yung makuha niya sa'yo, baka mamaya niyan, bibigyan to ni Ralph Recto ng 1 milyon hanggang 5 milyon. Tapos may kasama pang house and lot. Sino talo ngayon? Di ba, Leandro? Talagang bata ka pa no? Bata ka pa talaga dahil hindi mo na-anticipate na pwedeng bumaliktad yung mga hinire mong mga babae. No, bata ka pa pero traidor ka na mag-isip. Kanya nga lang, dahil sa kakitiran ng utak mo, dahil bata ka pa nga, hindi mo talaga na-anticipate na pwede palang bumaliktad yung mga hired mong mga babae. Di ba? 100,000 na yung offer mo. Ngayon, pag binigyan to ng 5,000, 5 milyon. Di kinanta na lahat kung sino yung mga kasama nung plinano yung iset up si Ralph Recto. Patay ka dyan, Libiste. And I'm sure, mga kapatid, hindi aamin yan. Hindi aamin yan, mga kababayan. Siyempre, mga kapatid, kasiraan niya to eh. Pero kung titignan natin, mga kababayan, yung kwento ng babae, klarong-klaro. At may rason kung bakit may ganitong ginawang plano si Libiste. Dahil nga, mga kababayan, pareho po silang taga Batangas. At may posisyon si Libiste na ayaw niya sigurong mapunta sa kamay ni Recto. Kaya't ngayon pa lang, mga kababayan, gusto na niyang walisin sa eksena itong si Secretary Ralph Recto. Lagot ka, Libiste, akala mo tignan natin. Kasi nga ngayon, mga kababayan, Marcos administration po tayo ngayon. Walang panye-panyero dito. Walang kaibigan. Ang magsasalita po ngayon, mga kapatid, ay ang ebidensya at ang mga witness. Kung sino ang tinuturo ng witness at ebidensya, doon tayo, mga kababayan. May hustisya ngayon. May hustisya po sa ilalim ng Marcos administration. Hindi mo yan talaga naisip, Libiste,
So sobrang bata pa ng isip mo, hindi mo na anticipate talaga na pwede palang bumaliktad ang mundo mo, no, kapag pinagkanulo ka ng mga taong binayaran mo. O ngayon, tignan natin kung hanggang saan yung kayabangan mo. Tignan natin. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is, binawak nila kayo, binubook ka ni Senator, tapos magsisex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs, it is cocaine. Grabe ano? Tinuruan pa sila mga kapatid. Kailangan daw nilang sabihin na binook sila ni ex-senator Ralph Recto, tapos magchuchok-tsakan daw sila. And after that mga kababayan, gagamit daw sila ng ipinagbabawal na substance. Ang tanong ko lang dito, mga kapatid, saan galing yung illegal na substance, no, na planong gamitin ni Libiste sa pag-frame up kay Recto? Ibig sabihin ba nito, mga kababayan, may alam na source? No, itong si Libiste, mga kapatid? Saan ka kukuha ng gagamitin mong ipinagbabawal na substance para i-set up si Recto? Congressman. Mag-hired ka na ng mga magagaling na abogado. Nako. Patay ka dito, Leandro. Talagang hindi ka talaga makakalusot dito. And hopefully, mga kapatid, bigyang diin po ito ni bigyan po ito ng diin ni Secretary Ralph Recto. Kasi nga mga kababayan, pangalan niya at reputasyon niya ang nakasalalay dito sa planong pang-set up ni Leandro Libiste. Di ba mga kapatid? Nakita na natin ngayon kung gaano kademonyo itong si Libiste. Siguro ganito yung plano ni Libiste, no? Kaya niya winawali si Recto, mga kapatid, dahil ang gusto niya sigurong mangyari, kapamilya pa rin niya ang uupo bilang congressman ng Batangas sa susunod na halalan. Kasi nga itong si Libiste pala, mga kababayan, naalala ko lang, no? May plano pala itong magsenador sa 2028. So ngayon mga kapatid, siguro naisip na niya na kapag binitawan niya ang posisyon niya as congressman ng Batangas, baka mapunta ito sa kamay ni Recto. No, ayaw niya, mga kababayan, na itong mag-asawang Vilma Santos at Ralph Recto, mga kapatid, ang hahawak sa Batangas. Kasi nga gobernador ngayon si Vilma Santos, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali. So ngayon mga kapatid, no, pinaplano niyang pilayan ang grupo nila Vilma Santos. At ito na nga, gusto nilang i-set up si Ralph Recto nang sa ganun, mga kababayan, kahit mahawakan ni Vilma Santos yung opisina ng gobernador, no, sa darating na 2028, at least, no, meron pa rin silang upuan, at ito nga yung upuan ng congressman na kanyang kinauupuan ngayon. Kasi nga itong si Libiste, no, sa pagkakaalam ko, tatakbo pa lang senador ito sa 2028. Kaya pala. Pero ganun pa man, Congressman Libiste, kung ikaw man talaga ang totoong utak, no, nitong katarantaduhan na ito, sana po, sir, di ba? Lumaban kayo ng patas. Huwag ganito. Hindi deserve, no, ng mga constituents nyo yung ganitong klaseng pamumulitika ninyo. Diba? Kabata-bata mo pa, puro nakademonyuhan at puro nakatarantaduhan yung tumatakbo sa utak mo. Lumaban ka ng patas. No? Matuto kang gumalang sa mga nakakatanda sa'yo. Kanya nga lang siguro, broken family ka eh. Kaya siguro, mga kababayan, walang nakuhang magandang tawag na to, disiplina ito galing sa kanyang mga magulang, kaya ganito. Dahil sabi ko sa inyo, i-research nyo ang record ng tatay nito, mga kapatid. May ginawa ding krimen noon, yung kanyang ama, mga kababayan. No wonder kung bakit ganito din ka kriminal mag-isip itong si Representative Leandro Libiste. Uulitin ko, mga kababayan, hindi ko po kino-convict
itong si Leandro Libiste. No, dahil may investigation pa na gagawin, mga kapatid. Kaya ko po siya kino-call out dito, mga kababayan, no? Dahil po, mga kapatid, siya ngayon ang tinuturo na suspect. And alam naman natin kung ano ang magiging stand ng mga yan. Siyempre, magdidina yan. Well, mga kababayan, a man is innocent nga until proven guilty. Pero kung ako ang tatanungin, mga kapatid, in my personal opinion lang naman, naniniwala ako sa sinasabi nitong biktima. Naniniwala ako, mga kababayan. No? Hindi naman to gagawa ng kwento, mga kapatid, kung alam niyang hindi naman totoo. Tsaka, yung binabanggit niya na pangalan, mga kapatid, si Leandro Libiste, na kung saan di hamak na makapangyarihan po. Sinong tanga-tanga ang gagawa ng kwento para siraan si Leandro Libiste kahit hindi naman totoo? Di ba? Kanya nga lang, mga kapatid, totoo po, no? Totoo po yung sinasabi nitong babaeng ito. Kaya, mga kababayan, naniniwala ako sa kanyang sinasabi. But, syempre, medyo process Yan lang yung advantage ngayon sa Marcos administration. May due process kasi. Kahit obvious na, mga kapatid, kailangan pa rin nating antayin, no, ang anumang sasabihin ng korte. And alam naman natin, mga kababayan, na sa bansang Pilipinas, lamang ka pag may pera ka. Anyway, tuloy muna natin ito, mga kapatid. And such the story, make it realistic. Kasi 500,000. Ang senator daw na tinutukoy niyang gagawan nila ng kwento, ang dating senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto. No. Diba? Si Recto talaga. Yung plano nilang ibagsak, mga kapatid. Grabe, Ang umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento. Representative Leandro Libiste kausap umano ng manager ni alias Jen para gumawa ng kwento. May ko po. Si Libiste, mga kababayan, ang tawag doon, tinuturo talaga dito. Ito. Si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Kausap na daw is si Libiste. Tapos ang sisiraan daw namin is si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Di ba? Tama yata talaga yung analysis ko. May kinalaman sa darating na local elections, mga kapatid. Ibig sabihin nga, mga kababayan, parang tama yung naisip ko. Gustong walisin ni Libiste, mga kapatid, si Recto, dahil nakikita niya na ito yung magiging banta, mga kababayan, sa posisyon ng congressman, sa pagka-congressman diyan sa darating na halalan sa Batangas. Para hindi ma-occupy ng pamilya ni Vilma Santos yung buong Batangas, mga kapatid. Ngayon pa lang, gusto na niyang sirain ang imahe ni Ralph Recto nang sa ganon hindi manalo sa darating na halalan. Ang tansya ko kasi dito, dalawa lang. It's either si Vilma Santos or si Recto ang tatakbo. Kasi si Vilma, pagkakaalam ko lang, hindi lang kasi ako updated sa pamilyang ito. Pagkakaalam ko, governor siya ngayon. Baka mamaya niyan, pagdating ng 2028, magpalit sila. Si Vilma yung aakyat ang posisyon, tatakbo siyang congressman, tapos si Recto yung tatakbong governor. Baka ganun ang mangyayari. So ngayon, sa analysis ko lang to, mga kapatid, hindi ko sinasabing ito yung tama. Sa ngayon, nakikita na ito ni Libiste na malaking banta sa kanilang political political career. Kaya ngayon, mga kababayan, ito na yung naging resulta. Pinagplanuhan nila si Recto. Pinagplanuhan nila. Sabi dito, may kinalaman daw sa lokal na halalan dyan sa Batangas. So baka ganun nga, mga kapatid. Tama nga yung analysis ko. Diba? Bakit naman ganun, Libiste? Lumaban ng patas. 'Di ba?
Tapos ngayon, no, kapag pinakulong kayo, sasabihin nyo, pinupolitika kayo. Pinag-iinitan kayo ni Bangag. Samantalang ikaw naman ang gumawa, no, ng tawag dito. Ikaw naman yung gumawa ng katarantaduhan dahil sa pagiging uhaw nyo sa posisyon sa gobyerno. Oh. Kasalanan ba ng presidente kung nabuking kayo? Kasi panigurado mga kabatid, ang Presidente Marcos na naman, yung kanilang sisisihin dito, ganun sila eh. No, lahat na lang sinisisi sa presidente mga kababayan. No, na para bang mga santo sila at hindi kayang gumawa ng katarantaduhan. Kung tutuusin pa nga lang mga kabatid, magsimula pa doon sa solar na proyekto niya na kung saan binigyan ng prangkisa ng gobyerno tapos sinulo niya yung pera, doon pa na makikita mo na kung gaano ka tarantado itong si Libiste, no? Ginamit niya ang taong bayan mga kapatid noong time na gusto niyang makakuha ng prangkisa para daw sa interes ng taong bayan yun. Para daw sa kaginhawaan ng mga milyon-milyong mga Pilipino. Noong naibigay na sa kanya yung kanyang kailangan na prangkisa, ngayon mga kababayan, sinulo niya yung pera. Binenta niya mag-isa mga kabatid, no? Yung negosyo niya. 'Di ba? Kaya sa pagkakaalam ko pending pang kaso nito ngayon tungkol doon mga kabatid. Biruin mo 'yan, Ganyan katarantado itong si Leandro Libiste. Kaya naniniwala talaga ako sa kasabihan mga kababayan na don't judge the book by its cover. Kasi nga kung titignan nyo ang muka ni Leandro Libiste mga kabatid, akala mo inosenteng bata no? Kasi baby face Pero kung mapapanood mo yung mga balita patungkol sa kanyang katarantaduhan, mapapaisip ka talaga Parang demonyo na nagkatawang bata no? Biruin nyo mga kabatid. Tarantado lang talaga mga kababayan at kriminal lang mag-isip mga kabatid ang makakaisip ng ganitong plano na kung saan nag-hire ng mga artista, no? Tapos planong i-set up ang isang tawag nito, secretary. At ang dahilan, no? Lokal na election lang mga kabatid sa kanilang bayan. Biruin nyo yan mga kabatid. Si Recto at Libiste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang tatlong lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Okay. Parang kilala ko na kung sino tong congressman na ito. Congressman ba to? Hindi na to congressman ngayon Nagbablog na nga lang to Ito, pakinggan muna natin. Punta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Palas. Ito yung manager ko po. Hindi ko po kasi sila kilala lahat Yung Congressman. Jing Paras yata. Jing Paras. Kung tama ako kung ito din yung babanggitin dito Which is nandito po siya sa site namin. Kasi nandun sa mga unahan is yung attorney daw. Tapos yung isa, wala lang daw siya na nakasalamin. Kinilala niya ang tinutukoy daw ito nga. bilang si dating kongresistang Jing Paras. Ito yung kupal din mga kabatid na kongresista dati. Kinilala niya ang Ito yung congressman na to, no? Ang kasabwat ni Libiste. Pero pagkakaalam ko hindi na congressman to ngayon And ito pa guys itong congressman na ito, tarantado din yan. Way back noong panahon ni former President Duterte mga kapatid, muntik po itong masapok, no? Ni former Senator Antonio Trillanes. Dahil nga tarantado. Tarantado minuminuto mga kapatid itong congressman na ito. Ngayon, sangkot siya mga kababayan, ayon dito sa witness mga kapatid, sangkot siya sa planong pag-frame up mga kapatid kay ES Ralph Recto. Di ba? Duterte supporters din to mga kababayan. Duterte supporters din yan mga kapatid.
Kaya nga, sabi ko sa inyo sasabihin na naman nila, pamumuliti ka at pinag-iinitan sila Pero, ang witness at ang ebidensya, hindi po yan magsisinungaling. Ngayon, mga kababayan, paano kaya ito lulusutan ni Libiste at nitong ni Jing Paras? Ni-name drop na kayo ni-name drop na kayo. Tsaka, anong rason para magsinungaling itong babaeng ito? Para gawan kayo ng kwento. Tandaan nyo na itong babae na ito, mga kapatid, ito po yung kasama doon sa 5 babae na sa entrapment ng, I think, NBI yata. No, sila po yung isinalba, mga kababayan, no, ng NBI sa nasabing entrapment. Malamang magagalit na naman dito ang mga DDS. Dahil si Matibag na naman ang bida. Pero yan, mga kapatid, sila yung ang daming sinasabi sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Tapos, sila din yung nakikitaan ng sandamakmak na ebidensya sa kanilang mga katarantaduhan. Saan ka nakahanap ng ganyan, mga kapatid, Grabing kababuyan to, mga kababayan. Ngayon, sira na ang karir, mga kapatid, kapag napatunayan po. And I'm sure mapapatunayan po talaga ito. Sira na ang karir ni Leandro Libiste sa 2028. Kaya kung ako sa'yo, Congressman, mamaya yan, magdadrama na naman yan. Ganun pa naman tong si Libiste, mga kapatid. Tuwing nabubuking yung kanyang mga katarantaduhan, magsimula pa kay Cabral, hanggang doon sa solar farm na kanyang binenta. Puro kadramahan yung kanyang mga pinagpo-post sa kanyang social media. Na kesyo, pag pinagurgur niya ako, lalabas ang katotohanan. Ulol! Diba? Ganon yung mga post-post nitong animal na to please lang, huwag niyo idama yung pamilya ko. Ilalabas ko ang katotohanan pag may nangyari sa akin. Wow. Diba? Tarantado minuto tong si Libiste. Ito ba si Paras? Gusto mo mapansin, ha? Ngayon, mapapansin ka na. Kanya nga lang sa isang krimen. Patay ka rito, Paras. Ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras, tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Si Jing Paras pala, mga kapatid, ang scriptwriter. Diba? Si Jing Paras pala ang scriptwriter sa pag-set up kay E.S. Ricto. Patay ka dito, Paras, ha? Kahit kailan talaga, tarantado ka, no? Kaya nga, muntik kong masapok dati ni Trillanes, dahil wala, Dispalinghado mag-isip, Nagsusuggest na dapat, what if pwede ko yung sabihin? Lagi niyang inaano yung abot sa pera. Siguro, pwede natin gawin is para mahina lang masyado tong boses ng babae, no? Sobrang lakas ng background music ng GMA. Hindi ko masyado marinig, gamit natin sa ginagamit ko yung pera ng bayan. Parang gano'n, tapos habit pa. Kung naano din ako di ba sir, kailangan nilang naman sa statement na doon ko na naalaman sir na hindi pa kakailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa fiscal. So, parang doon po nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko. Nagkaroon ng second meeting nitong July 26 pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Alam ko sa sarili ko nakagawa ako ng mali. Mali talaga din ako. Babaeng nasagip sa pambubuhay. Yun na nga. Kasi tunay yung mga sinabi ko. Puro gawa-gawa lang. Putos lang din. Kung lumabas na yung video na ever na makuha nila, at least malinis ko yung
yung video ni puro kasi hindi po yung tunay. Mm. Opo. Sa huli, may mensahe si alias Jen kay Secretary Recto. Mm. Sorry, kasi wala sir, dala naman yung pangangailangan. Di ba? May rason siya eh. Dala doon ng pangangailangan mga kabatid. Kaya niya nagawa yun. Ang hirap kumita ng pera ngayon, tapos ang dami ko pang problema. Tuto sila yung mga, ewan ko sir, kung malinaw ako magbitual, basta ang alam ko, di talaga ako sir. Hinihingan pa namin ng pahayag sa Recto. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ni na Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Ito yung si Jing Paras mga kababayan. Ito yung muntik sapukin dati ni Trillanes. Kita niyo naman mukha nito. Mukha pa lang, walang gagawin tama. Kaya ng mukha yan. Buisit. Pero sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na wala Leandro Ligarda Libis. Dala-dala pa yung apelido ng nanay niya. Hindi na nahiya. Dinadamay niya yung nanay niya sa katarantaduhan. Well, tarantado din naman kasi nanay nito eh. May mataas na opisyal ng gobyerno na tila ng bababae. Ng bababae. Wala akong kinalaman doon. Naging defensive at nagpakalat siya ng fake news pero biglang dinilit. Pinadelete ba niya yung article dahil ayaw niyang lumabas ang katotohanan? Diba mga kabatid? Gumagawa na siya ng mga denials sa ngayon. At para bang pinapalabas mo niya dito mga kababayan na di umano matino siya. Pakinggan natin. at dating Congressman Jing Paras. Pero sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na wala raw siyang kinalaman sa tila pambababae ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nagbigay na ng Well, may magnanakaw bang aamin? Leandro? Diba? May magnanakaw bang aamin? Ang kailangan mo sigurong gawin ngayon, Leandro Leviste, i-debunk mo itong sinasabi ng witness. Kasi yung sinasabi ng witness, complete sentence eh. Kilala niya kayo lahat eh. Diba? Kilala niya kayo lahat eh. Patay ka dyan. pahayag si alias Jen sa NBI kaugnay sa kanyang mga nilahad sa GMA News. Nako. Boeing is waving. Pag napunta ito pagka sinimula na itong imbestiga ng NBI, kasunod niyan, ihahain ng kaso sa ombudsman. Aray mo. Sama-sama na talaga kayo doon, sa kulungan. Sa tingin ko mga kababayan, marami talagang kagrupo itong si Sara Duterte na magpapasko sa bilangguan. Sunod-sunod na to, inay ko po. Tuloy-tuloy naman ang pag-iimbestiga ng NBI at inaalam daw kung may iba pang target so mano'y tangkang paninira. Ako si John Consulta. Yun talaga eh. Ano magagawa natin? May ebidensya eh. Mga kabatid, ako, sa tingin ko, mga kababayan, positive to. Positive na makukulong to. Diba? Unang-una mga kabatid, may rason para gawin ito ni Leviste dahil nga sa isyong politika. Pangalawa mga kababayan, wala pong rason para magsinungaling itong witness na ito dahil ordinaryong tao lang siya eh. In fact, sabi niya kaya niya nagawa ito dahil nangangailangan siya ng pera. Diba? Yun lang yun mga kapatid, ang rason niya. So ngayon, sino ba naman itong taong ito? Sino ba naman itong babaeng ito para kalabanin ng isang higante tulad ni Leviste? Diba? Ito mga kabatid, malinaw pa sa sikat ng araw ito na itong si Leviste mga kababayan, although baby face ang mukha niyan, pero sukdulan po talaga ang kademonyuhan ng batang yan. Well, mga kabatid, wala eh. Lumaki ka sa pamilyang di ba? Kaya sabi ko sa inyo, pangatlong beses na, research nyo kung ano yung kaso ng tatay niyan. No wonder kung bakit ganyan mag-isip itong si Leandro Leviste. Anyway guys, lilinawin ko ulit sa inyo.
Lahat po ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion. Hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. And mga kapatid, hindi ko rin po kayo hinihikayat na paniwalaan yung mga sinasabi ko dito. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, good pa rin. No, lahat po ng opinion mga kapatid, regardless kung ano yung pinapaniwalaan natin, no, ano yung kulay ng politika na pinapaniwalaan natin, no, nire-respeto po natin 'yan dahil meron po tayong demokrasya na tinatawag. Yan lang po mga kababayan. Hanggang dito na lang mga kapatid. Adios.